Hello sir, bali ganito yung system natin, no? Yung itong green na WNO. Yan, click ko po natin. Yung gagawin kasi natin, yung i-connect sa Bluetooth. So once na nakapag-login ka, dito sa may 3 dots sa may bandang top right, sa 3 dots, punta lang po kayo sa settings. Ngayon kung naka-open na po yung printer, kasi may ano na yun, automatic na may Bluetooth na yun eh. So hahanapin nyo na lang po siya. Since ano naman po yun, connected na dyan sa tablet. Kasi ang gagawin nyo kasi dyan, syempre dito muna tayo sa setup. I-click mo muna yung Bluetooth na yan. Ito, yan. Ito kasi sa phone ko lang kasi ito ginagamit. Ngayon, once na naka-connect na yun, dito naman sa settings na yan, sa device lang po dito. Ulitin ko lang po, click nyo lang po itong ito, yung device na yan. Then, receipt printer. Ngayon, dapat naka-enable siya. Then, yan, Bluetooth. So, i-search nyo na lang po ang pangalan niyan. I think ito mga JPH or minsan POS 58. Yan, yung mga pangalan ng ano. Kung hindi po ma-detect, click nyo lang po yung scan. Yan. So, pag na-scan kasi lahat ng mga naka-connect na naka-open na Bluetooth at cellphone nyo, nababasa kasi nung system. So, sample yan. Then test nyo na lang. Ito kasi wala kasi akong printer, pero pag may nagpop up dyan na test print, i-click nyo lang po yun. Then pag nag-print na po siya, save nyo na lang po sir. Dito po. Yan. Tapos kung gusto nyo may kitchen print din, pwede naman, same lang din ng setup din nun. So sa ngayon print muna tayo na resibo. Tapos ito kasi yung sample. Yan. Medyo i-wide ko na lang. So yan yung sample niya. Paano mag-add ng mga ganito, mga table. So sa 3 dots lang po lahat. And then settings. Then sa store naman pwede nyo na lang tong i-edit. Tas yung currency kasi niya baka naka-dollar, ipepeso nyo na lang po siya. PHP, yan. Tapos yung oras ng pasok ng mga staff nyo. So ginawa ko lang muna 00 para automatic 24 hours yung operation, in case lang. Para sa sales makikita pa rin natin. And then yan yung menu. Yung sa menu, ito na yun yung sinasabi ko, ang gagawa tayo ng table. So kung may group, yung table group kasi parang ano to, yung first floor, second floor. Yan. So pwede tayong gumawa ng sample table. First floor. Yan, save. Tapos sa table naman, so nandito yung dalawang group nga niya. So since table first floor tayo, pwede na tayo mag-add ng table 1 hanggang kung anong gusto nyo, kung ilan po yung table nyo dyan sa resto nyo po. Yan, table 2. Yan. And then pag nakagawa naman po kayo, okay na po yan. Categorize naman tayo. Sa category naman kasi yung menu nyo, kung nandun po yung menu nyo, like yung mga combo meal, tawag dito yung mga tinatawag nating meat or ano bang mga cafe, ganyan, mga milk tea. So dito naman is gawa tayo ng mga lunch meal. Yan. So nakagawa na tayo ng lunch meal ng category. So under category, punta naman tayo sa item. So dito kasi yung combo may ano na may item na ako. So dito sa lunch meal wala pa, gagawa na lang din ako dito sa sample adobo. Then under siya ng yan po. Tapos pricing na lang tayo, 150. Ganyan na po siya. Then dito kasi ano naman to kung may mga modify siya, kung gusto mong si adobo may mga additional egg, additional ganto, yung spicy, ganyan na po siya.
tuturo ko yung mama yung tinatawag natin na modification. So sa ngayon gumawa muna ako ng adobo, then sisig, same din sa price, 150 din, then save. Yan, ganyan na po siya. So paano umorder? So sample niyan, kung may mga table na kayo na encode dito sa table number 1, so cashier naman ng humawak, nagtatanong agad kung ilan yung guest o ilan yung customer nyo o yung ilan yung kakain po. So sabi natin 2. Sa lunch, ito yung in-order nila. Yan. So automatic lalabas naman agad yung total amount dito. Then pag nag-send, ayun, pwede kasing nakaset siya ng magpiprint po na to ng ipe-prepare nung mga staff nyo po. Then once na nakatapos na, or kung pay as you order agad, pwede naman pindutin agad ni cashier yung itong table na nadilaw na to, kasi nakaupo na sila dito, occupied na to eh. Click na lang niya para magbayad. Yan. Then sample niya is 400 binayad. Payment, okay. Ganun lang po. Then sa sales, ma-check nyo naman po dito yung sa company report. So yan yung sales natin. Since hindi ko siya sinet dun sa peso sign, kasi hindi ko naman siya na-save. PHP. Save ko na lang siya. Login. Company report. Yan. So piso signs na siya. So dito, i-check nyo lang po sir yung mga gusto nyo makita. Once na naka-check kasi yan, then sinearch nyo po siya. Yan, check natin. Search nyo lang po. Yan. So mula nung nag-sales ako, payment, cash, kung sino yung staff na mga nakalagin kanina, yan, dito mo makikita yung cashier, kung sino yung cashier na nakalagin ngayon. Profit, yung kita mo. So since wala tayong costing, so wala tayong profit, pero yung neto natin nandito naman po. Yan. Kung cash ba, nag-cash close at ba tayo. Yan, dito naman po siya nakikita. Kung ilan itong item, include modifier sir. Ito naman yung ilan yung nabenta mong item. Yan po. Yan po siya. So sa sales, dito na lang din po siya titignan, company report po. Then sa receipt naman, yung mga resibo na gamit po natin. Yan. Pwede mo naman siyang i-check yung itong date na 12/16, gawin natin December, from December 17, ganyan lang po siya. Then search nyo lang po. Lalabas naman dito yung mga total sales nung resibo. Same lang din dito sa company report po. Company report. Yan. May date din siya. Kung gusto nyo makita yung benta nyo mula December to 17, search nyo lang po siya. Yan lang po siya lalabas. Ganun lang po siya sir.